is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back. Sa pumili ng Rado card, ito ang your reading. Tingnan natin kung sino yung nag-i-espiya sa inyo. I feel na mabilis ang takbo. At I really feel here, this is with regards to your journey, okay? So, siguro matagal na itong nangyayari sa inyong buhay na kayo ay pinagmamasdan kung sino man tong tao na to. And I'm sensing yung energy nila ay hindi maganda kasi meron silang snake vibe on them. I'm not sure if you're aware about it, but I think na minsan na-obserbahan mo na ba't parang alam niya yung nangyayari? Parang ganun ba yung pakiramdam mo sa kanya? Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. So, itong taon na to, I feel na salbahe siyang tao. At binebetray ka niya behind the scenes and you may not know about it. I feel that you're being called on by heaven to actually distance yourself from others kasi nga may ahas. I feel na naiiyak ka kasi, to be honest with you, okay, kung sino man ito, it is somebody that used to be close to you. I feel na iba sa inyo, kaklase nyo siya before. Iba naman sa inyo, maybe it's a close friend of yours or pwede rin kamag-anak. Talagang, I'm sensing as well, guys. Okay, you also felt thrown na wag na mag-post or pwede lumayo muna sa social media. I feel na yun yung pakiramdam mo na uneasy ka na sa social media. Madalas yung away doon, di mo alam kung bakit. Kasi yun yung way ng Panginoon para ialis ka sa ganitong klaseng tao. So sana, gampanan niyo yung calling ninyo na magpakalayo muna sa social media. Ngayon, kung sino man ito guys, na nag-espiya sa inyo itong taon na to ay deceitful. I feel na nasa-sense ko rin yung energy na nangkukulam sila behind the scenes. And ito siguro yung tao na until now they're spying on you. Maybe they're trying to see kung gumagana ba yung kulam nila sa inyo and so on. Parang pinag-experimentuhan ka nila ng mga kulam. Ngayon, itong tao na to, may idea siya na mabuti kang tao. Isa ko siguro ikaw sa mga tao na sinugo ng Panginoon para makasik ng pagmamahal. Okay, hindi lagi, okay? Kasi meron ka loving vibe dito. So, alam niya agad na mabuti kang tao. So, kaya siguro mainit yung mata niya sa inyo kasi maybe this is somebody that works for evil. And that's the reason why this person did what they did. Now, anyway, I feel na pinatrabaho ka niya dahil, you know, I really sense na masama talaga siyang tao at ma-pride. I feel na gusto niya talaga na nandito siya, na meron siyang posisyon, na titingala siya ng mga tao at ikaw naman ay hindi. Ito kasi yung gusto niyang energy na mangyari sa inyo. Okay, that's the reason why kung ba't siya nag-espiya sa inyo kasi gusto niya makita na ganito yung nangyayari sa inyo. Kaya kanya pinatrabaho, kaya pwede rin nag-spread siya ng lies and rumors about you para mapabagsak ka. Kasi first of all, you're somebody who's actually working for God. Okay, at siya naman, masyado siya sa 3D realm, sa material na bagay. Okay, I feel na kung sino man siya makasarili siyang tao at saka meron siyang crab mentality issue. At kung sino man yun guys, I'm sensing na mapagmataas nga siya, so you can see here. At gusto niya yung mga tao nag-apologize sa kanya or gusto niya talaga na pinapasunod niya yung mga tao. Okay? So, whomever this is, I'm kinda like feeling na meron siyang ginagawa behind the scenes. I feel yung most likely na ginawa niya sa inyo guys is nag-ill wish siya na may mangyari masama sa inyo at gusto niya kayong maging lazy. Kaya kanya pinagmamasdan sa iyong social media or kung saan man ang workplace mo kasi gusto niya makita kung tumatala ba yung ginawa niya. Kung may nangyari ba sa'yo or kung tinamad ka ba magtrabaho. Okay?
So, I'm sensing with this one as well. So, I feel this is somebody na maybe they're aware that you do have a person already. At saka, I'm sensing na siguro may ginawa silang kulang para maalis yung iyong relasyon. Kasi, gusto nilang ganito yung iyong energy. So, that's the reason why this person is kinda like spying on you because of it. Okay? I feel na iba sa kanila nag-spread the lies and rumors about you. To be honest. So, whomever this is, guys, na nag-SPS sa inyo, ito yung tao na used to be close to you, but yet I'm sensing na naranasan mo silang kasalamuha kasi you're learning something from them. I feel like you're learning na hindi lahat ng tao ay mabuti, at saka you're actually learning as well to actually pay attention to the red flags. Okay? At saka, while them on the other hand, they meet you because of the reason that you're guiding them to do good here on earth. So, yun nga, may mga red flags ka nakita galing sa taong ito, at ito yung way ng Panginoon para maprotektahan ka sa Kanya. So, ito yung clue natin kung sino nag-SPS sa inyo, napaka-controlling niya. Okay? At saka itong tao na to, kung nag-SPS siya, pinapakita niya sa ibang tao yung iyong social media, at siguro baka nag-chismis at kung ano man. So, ito yung kanyang energy. So, Rado. So, yung agad ko na-sense ito sa card na to is mabilis. Okay? Itong taon na to, madalas siya magmadali, madalas siya may lakad, at saka yung isa rin niya na ginagawa is that nabibigla ka sa mga red flags sa pinakita niya kasi padalos-dalos siya. And I'm sensing na siguro padalosin siya magsalita, kaya nalaman mo agad na masama siyang tao. So, I'm sensing here as well na siguro iba sa inyo talagang nilayuan nyo na yung taong ito dahil sa red flags na yan. Kung sakali man hindi pa, please layuan nyo. Iwasan nyo na rin mag-posting kasi may ahas sa paligid. Okay? Might as well be introvert na lang po. So, anyway, we have this. Okay? We have the safe in either way. We also have the try in either way. So, as I told you before, this person could be into curses or black magic at try niya yung mga magic niya sa inyo. Tinitingnan niya kung may epekto ba or hindi. Kaya siya nag-SPS sa inyo just to know if, okay, gumagana ba. I feel na this person curse you for fun, to be honest with you. I'm sensing joyride as well. So, siguro mahilig siya talagang mag-joyride or mag-travel. Next that we have is this one. So, career. So, madalas kanyang pagmasdan with regards sa career mo. At ito yung ini-wish niya na sana ay hindi ka maging popular or hindi mo ma-achieve yung gustong mangyari. Gusto kanya laging nandito sa posisyon na malungkot sa iyong buhay. So, yun nga, gusto niya mag-ending yung career mo. Kaya kanya pinagmamasdan. So, we have the warm in reverse. So, kung sino man itong tao na to, halata naman na hindi siya mabuting tao. At saka, hindi mo naranasan yung talagang pagmamahal sa kanya. Next na we got, kasi I'm sensing na makasarili siya. So, we got a let go card. No, not card. Okay, sorry. Glass pebbles pala. So, anyway, with the let go being here, ibig sabihin nun, guys, na itong tao na to ay ni-let go nyo na dati. Yung iba na sa inyo, kasi I feel na yung iba, you're still dealing with this person, while some of you, you're let them go already, okay? At saka tinatawagan talaga kayo ng Diyos na i-let go mo yung taong to kasi nga ahas siya. At may ginagawa siya. So, I feel na sa mga memory mo or pwede rin sa mga pictures sa pinost mo. Okay, so that's the reason why, guys, mahalaga talaga maging introvert these days, okay? So, anyway, ito yung let go. Baka nagtaka kayo. Napunta siya sa kusaan. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel here, guys, na kung sino man ito, isang tao siya. Okay? Pero nagiging group of people siya kung sakali man na ini-espiya ka niya kasama ng mga tao.
I feel na basta kaibigan mo na mahilig sa chismis. Yan ang nasa sense ko. I feel na madalas ka rin niyang pagtawanan sa ginagawa mo. Some of your childhood is what I sense. So, baka naman kakilala niyo siya since childhood. Can be. Next thing. Enhancer dimension. So, I'm sensing third-party situation or third-party interference. Okay? So anyway, itong tao na to, black magic user siya, kaya napapansin mo rin siguro na nakakarama siya. I feel like you kinda like know about this person's life na hindi talaga okay yung buhay niya. Ngayon, I feel na pinagsasalosan ka niya, maybe you have something stable. At saka itong tao na to, meron din naman siya, proud pa siya doon as you can see here. Pero yun nga lang, hindi siya mabuting tao. Okay? So, kaya kanya ni-espiya kasi gusto niyang makita to nangyayari sa inyo na hindi ka masaya emotionally. So, kinulam din niya yung iyong love life at saka wini-wish niya na mapunta ka sa maling tao. So, I feel na you're really different from this person because of the reason na siya ay napaka-dominant. I don't feel that is your energy. I feel na you're more on in this humble side, okay? So, I'm sensing na ito nga in-wish niya na sana mawalan ka ng love life, kung magka-love life man, mapunta ka sa maling tao. Talaga ay sense na masama siyang tao, tsaka feeling niya siya ay Diyos, na kinokontrol niya yung buhay ng bawat tao. See? Ayaw niya maging at peace ka, at gusto niya lagi may third party sa inyong love life. Ngayon, I feel here as well na yung dapat mong matutunan dito is be introvert. Okay, so make sure hindi kayo nagpo-posting. Kung sakali man may jowa, alam ko iba sa inyo masaya na may jowa kayo at pinapost mo yun. Sa ngayon guys, iwasan nyo mag-posting. I know that there's some people out there na ganito yung pag-uugali, okay? So anyway, itong tao na to guys, this is somebody that you used to love before as a friend or as a relative, basta somebody na close sa'yo. Pero I think what happened here is that meron ka na-discover about him or her, kaya lumayo kayo sa kanya. So whoever this is definitely a spellcaster, so you can see, and watches you from afar kasi gusto niya makita kung nangyari ba yung mga ini-wish niya sa inyo. So anyway, tinan naman natin ang karma ng taong ito. I feel na makahanap ka rin ng true love at saka true match na hinahanap mo. Huwag lang kayo magmadali guys, okay? Anyway, let's see what we have. I'm sensing talaga guys na iba sa inyo matalik nyo pa siyang kaibigan before. At hindi mo talaga akalain na gagawin niya to sa inyo guys, okay? Maybe this person turned evil, to be honest with you, kasi once that you are into negativity, gagawin mo kahit ano. Okay, kasi, you know, they're being directed by evil entities, that's why they did what they did, okay? So, to be protected, be closer kay God. Kahit na may epekto sa yung spell work, hindi ganon kalakas, okay? So, yun yung napaka-importante to be close sa Panginoon natin, okay? So, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng issue with regards sa kanyang money, as you can see here. So, since narinig natin taon ng aso sa kanyang reading, ibig sabihin lang nun, may mga taong umaaway sa kanya. Okay? So, anyway, sa kanyang karma, yung spell work ay magbabackfire sa kanya. Hindi gagana sa kanyang mga pinatamaan ng mga tao. Okay? So, hindi nila forever madidistort yung mind ng mga tao. So, may narinig naman tayong tunog ng sasakyan. So, ibig sabihin lang nun, dalawa na sasakyan natin dito na sign. Okay?
Ibig sabihin lang nun guys, na itong tao na to, iiwasan siya ng mga tao or if-friend zone. Kasi nga masama siya. Tsaka hindi niya forever na madidistort yung mind ng mga tao na magstay and so on. Kasi mapapansin nila na masama siya. Isa sa kanyang karma guys with regards sa kanyang career, hindi yun mag-accelerate kasi first of all, kung makakatrabaho man siya, hindi yan destined for him or her. Kaya walang promotion na mangyayari or walang pag-angat. Pwede rin ito yung about sa negosyo din, na kung magtayo siya ng negosyo, hindi rin tatagal guys, okay? Isa rin sa kanyang karma is actually meron din mangkukulam sa kanya. Maybe this is somebody na may barkada rin ng mga mangkukulam, so since doon siya sa loob ng maraming ahas, may tendency rin siyang makulam. At kung may nakalat man siyang chismis about you, lalabas ang katotohanan. Okay? At isa yung sa magiging burden niya. Kasi once malaman ng mga tao yung katotohanan, iiwasan siya ng mga tao at hindi na mainiwala sa kanya. Kasi first of all, yung mga tao iniisip na siya ay deceitful. So, isa rin sa kanyang karma, guys, dahil nga nagtaksil siya sa inyo, so pagtataksilan din siya ng mga tao sa kanyang paligid, okay? At saka with the judgment in reverse, I'm sensing na hindi siya makapag-isip ng maayos or mali-mali yung kanyang judgment about people and so on. Isa yun sa kanyang karma is clouded thoughts at hirap din siyang bumili online sa pagde-decide, okay? So, isa rin sa kanyang karma, guys, ay matagalan dating ng pera sa kanya. Kita sabihin natin may trabaho siya, pero with regards sa money, parang matagal ang earnings or matagal sila mag-save ng money. At masakit pa guys kasi hindi naman talaga para sa kanya kung ano man ang kanyang trabaho at matatanggal yan anytime. So, anyway, I'm also sensing meron tayong para sa ng third party situation dito. Hindi ko napansin. Doon yata yung sa kabilang cards natin, yung 3 of Cups, okay? So, I'm sensing na yun din yung mangyayari sa kanila na meron din third party interference kasi may deceitful na tao sa paligid. Okay? So, prone sila sa mga deceitful na tao kasi they themselves are deceitful. And that's the reason why those are the kind of people that these people are attracting. Okay? So, anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa pumili na nowadays card, ito yung reading. Tingnan natin kung sino nag-espiya sa inyo. If yun ako sino man itong tao na to guys, ito yung tao na madalas mag-message sa mga tao sa paligid. I'm sensing heavy karmic vibes sa kanilang energy. Tsaka, na-sense ko rin na hindi siya mabuting tao. Tsaka, I'm sensing na ahas siyang kaibigan. I feel na kaibigan ng inyong kamag-anak, kakilala. Hindi kayo talaga masyadong close. Kasi itong tao na to ay arrogante, kaya siguro hindi mo na-trip yung kanyang vibe. Siguro kayong tao na lumayo sa kanya, pero nagtataka kayo ba't kanya pinagmamastan? Okay, sa kabila ng pag-ignore mo sa kanya. Another dimension to me. I'm sensing parang wala lang. Baka itong tao na to, you know, nakita kanya sa maybe picture na shinare ng inyong kaibigan, ng kamag-anak, kung ano man yun, okay? And this person could be spying kung sino ba yun. Out of curiosity lang, okay? So anyway, clarify natin yung cards. Saan si Marites? Okay. I'm sensing friendly neighbor. Okay, pero hindi ko talaga gusto yung vibe nila guys. Kasi yun nga, Marites.
Hindi kasi maganda yun, guys, kapag marites kayo. Kasi pansinin mo, pag nalulong ka sa pagiging marites, ang dami mga negativity nangyayari sa inyong buhay. At hindi mo maintindihan kung bakit. Yun yung dahilan nun, guys. Karma yun ng pagiging marites. Okay, kung di kayo maniwala, then observe your life, okay? Another dimension to me. So anyway, tingnan natin kung ano meron sa cards. So, I feel a family friend yung iba sa kanila. And this person is kinda like spying. I feel just for fun, to be honest with you. Para may masabi siya sa mga kakilala niya, kapamilya, and so on. Kasi I'm sensing energy nila ay masyadong madaldal. I feel like itong tao na to, iniiwasan ng maraming tao kasi yun nga, hindi nila gusto yung ugali ng marites, okay? So, ito yung tao na with this one, ibig sabihin nun, kung sino man yung kakilala mo, guys, hindi pa rin siya nagle-let go sa taong ito. But yet you, on the other hand, malayo ka, you're distant from this person. Baka hindi nyo kilala, okay, yun yung nasa sense ko, kung kakilala nyo man, hindi nyo ka-close, okay? So, anyway, kung sino man ito, guys, I feel na busy lang kayo sa work, kaya di mo siya napapansin. Kung sino man siya, marami siyang problema sa kanyang buhay, kaya siguro naghahanap siya ng medium para matuwa. So, yung medium niya is more on chismis, okay? So, I feel na, nasa-sense ko dito yung energy na mabigat sa mata. Ibig sabihin lang nun, marami siyang pinagdaraanan sa buhay. But yet, this person is divinely guided na mag-focus na lang siya sa kanyang buhay. Kasi sa buhay niya mismo, maraming nangyayari sa kanyang buhay. Ito yung dahilan, guys, kung bakit kapag ikaw ay marites or mahilig ka sa chismis, ito yung nangyayari sa inyong buhay. Kasi pinipilit kayo ng Panginoon na mag-focus na lang sa buhay niyo kaysa pansinin niyo yung buhay ng ibang tao. So anyway, next that we have is this one. So I'm sensing here na ito siguro yung energy mo, yung i-balance sa inyo, guys, okay? Baka lumayo kayo sa kanya because you're protecting your personal matters to yourself. Ayaw mo na kinakalat ng iba yung iyong chismis. Kung hindi naman ito yung inyong energy, ibig sabihin na nun maraming taong umiiwas sa kanya kasi pinaprotektahan nila yung kanilang buhay, okay? Ayaw nilang makaalat yung kanilang sikreto and so on. Okay, so anyway, kung sino man siya, madaldal siya, guys, okay? Ito yung kanyang hilig ang kadaldalan. And with the self-love being here, yung malungkot dito, guys, is that marites siya, yes, at hindi man lang niya naiisip yung nararamdaman ng mga tao. Na example, kung nakalat siya ng sikreto ng iba, hindi niya naisip yung mararamdaman ng tao na booking, okay? I feel na marami din siyang pinaiyak dahil sa kanyang voice, to be honest. So, I think this is somebody na kailangan niya maghinay-hinay sa kanyang sinasabi, okay? And this person is to learn how to actually care of others, to be honest with you. Kasi marami yung galit sa kanya. Ito yung nangyayari. Okay? At saka, I feel na marami rin mga tao interesado rin sa kanya dahil mahilig din sa chismis. Okay? So, itong tao na to, I feel na malapit yung kakilala mo sa kanya. Pero I don't feel na you will like this person, especially kung ayaw mo ng chismis. So, dito pa lang na energy, may ingay tayo narinig, okay, sa kanyang reading lang. Ang gulo ng kanyang buhay, nasa sense ko yung energy, okay? So, anyway, kung sino man ito, guys, yung iba sa kanila, kung may nangyari, may nabuntis or whatever, chismis niya, okay, akala mo friend mo, yung pala chismis sa iba yung sikreto mo, and so on, okay? So, yan yung kanyang energy. And I'm sensing with this one as well. So, this person is paying close attention to the inner child. So, yung hilig niya talaga ay magkwento. At I'm sensing na nalulungkot ka kasi you know, this person has a potential to be a good friend or even a lover. Pero yun nga lang, yung ayaw mo is childish siya, na sinasabi niya kung anong gusto niyang sabihin, nagchichismis siya, and so on. So, I also feel here na I feel a fake friend siya in some point because maybe, damayan mo siya pag nalulungkot ka, pero chismis yung tungkol sa'yo, okay? I don't really feel na
genuine siya na caring, but yet hindi siya nagkikare sa nararamdaman ng iba pag na-chismis niya, okay? So, to be honest with you, meron siya na may meet along the way na ini-stop siya mag-chismis, yung mga taong galit sa chismis, as you can see here, because God is guiding her or him to stop na yung chismis at mag-focus na siya sa sariling buhay. Kaya siya minamalas kasi, first of all, ang kanyang buhay ang kanyang dapat i-focus at hindi buhay ng ibang tao. Anyway, let's see what else do we have here, okay? So, we got a twin in either way. We also have you are my sunshine. Sa iba'y nakakala na okay lang ang chismis kasi nagpapaligaya yan. So, siguro yun yung perspective niya kaya mahilig siya sa chismis kasi yun ang nagpapaligaya sa kanyang inner child. So, you have the keep in either way. And we also have the apple of the eye, okay? So, I'm sensing itong tao na to, iba siguro sa kanila ay influencer, okay? And this person really wants to keep whatever that they are. Okay, yung attitude nila, ayaw nilang i-let go. And I feel na crying, heavy crying. That's what I'm sensing. Heavy sa mata, to be honest, yung pakiramdam. So, this is in reverse. And we also have this one. Just you and me in either way, okay? Yung malungkot dito, guys, kasi kung sino man tong tao na to, nababangkit niya kahit yung mga sikreto with just you and me being here. Okay? So, karma. So, yun nga madalas siyang karmahin. Yun yung kulo natin kasi hindi niya tinitigil ang pang-chichismis. Okay? Kaya siya minamalas sa kanyang buhay kasi pinipilit siya ng Panginoon mag-focus sa kanyang sarili. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. Feeling ko naman to, guys, ang himasok siya sa buhay na may buhay. At hindi, I feel na iba ay toxic na about it, okay? May narinig din tayong tahol sa background. So, madalas din siyang ma-involve sa mga away. Baka dahil sa kinakalat niya mga chismis, okay? So, prone siya sa ganun kasi I really feel here na hindi talaga mapigilan ang kanyang bibig. May din siguro siya mag-post. So, anyway, kung sino man to nag-ESPS sa inyo, yun nga, masaya siya emotionally kasi nga, nagtutupad niya yung gusto niyang gawin na mag-chismis. So, hindi siya tumitigil sa ginagawa niya kahit nakakarama na siya. Isa rin sa kanyang identities at may money naman siya, stable sa pera. Hindi siya spiritual na tao. At with the judgment being here, so I'm sensing na may mga tao talaga na upright, na tinatry siyang gawing upright din, or maging caring, pero ayaw niya maging caring. Gusto lang niya magsalita na magsalita, so you can see here, pero dahil sa kanyang pagchichismis, kaya hindi balance yung kanyang buhay or hindi at peace. Ngayon, maraming tao malis sa kanyang buhay kasi people see this person as unjust because of what they are doing na nagkakalat ng chismis. So, maraming nawala ng interest sa kanya, minamala sa trabaho, hindi siya successful. So, parang karma reading na rin. And I'm feeling na for some of you, whomever this could be somebody who is a friend of your family or a friend of your friend. Okay, so yun. Anyway, is there anything else? Okay, karma reading daw. So, tingnan natin ang karma ng mga chismoso, okay? So far naman na-sense ko na meron ng blockage sa kanilang throat chakra. So far, pinipigilan na sila ng Panginoon na magsalita. I'm sensing mananatili silang single. I feel like for the rest of their life,
Okay, dahil sa masyado nilang pagsunod sa inner child, okay? So, anyway, tinan natin. So, yan nga, isa rin sa kanyang karma. As you can see here, mayroong mga tao na sinungaling sa kanyang buhay. At saka, I'm sensing na may mga tao talaga na caring sa kanya pero aalis, iiwan siya, so you can see. Sense na yung mga mabubuting tao sa kanyang buhay, parang wini-wait lang nila na magbago itong taong to. But since hindi siya nagbago, iiwasan siya ng mga tao. I feel na ibang chismis sa kinakalat niya ay kasinungalingan na. Isa yun sa dahilan kung bakit lumalayo yung tao sa kanya. Isa rin sa kanyang karma, remember this is in reverse lately. So isa rin sa kanyang karma, magkakaroon siya ng issue sa money someday if ever hindi pa yun nangyayari. Isa rin sa kanyang karma guys, you know, marami siyang mamimit na mga tao na upright as you can see here. Okay, na pinipilit siya mag-focus sa kanyang buhay, mga concern na tao. Pero, you know, isa sa kanyang karma din, hindi actually siya titingnan ng maganda. Hindi maganda yung kanyang reputasyon because of the reason na madaldal siya masyado. Okay? And I'm sensing na pagsasabihan siguro siya ng mga elders, as you can see here, na tumigil siya magsalita about sa iba, mag-focus na lang siya sa kanyang work and so on. I feel na malulungkot siya dahil doon. Dahil pagsasabihan siya ng mga tao. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa pumili ng Lagus card dito in your reading, tingnan natin kung sino yung nag-SPS sa inyo. I feel na kung sino man itong tao na to, nagugustuhan ka niya dahil sa iyong creative endeavor. Na-sense ko rin ngiti, okay? So, itong tao na to natutuwa sa'yo. Pero I'm sensing whomever this is, you already broke up with whomever this is, okay? So far, na-sense ko ex-friend, ex-lover, basta ex, okay? So anyway, i-clarify natin yung cards. Pero I feel na gusto ka pa rin niya as of this time. Kung plinak niya man siya guys, baka may mga tao na pinapakita ko na nangyayari sa iyong buhay because they want to know. Oh my gosh, it's turned in reverse. So far, hindi ako nag-read ng reversals pero it came in reverse. Really freaky because kanina naka-upright yan. Interesting. Okay. Anyway, baka may dahilan kaya ganyan. Another dimension to me. So, one more. I'm sensing prepare for breakup, honestly speaking. I don't know why. Ito siguro ang tao na to, you know, feeling ko kasi liwa-liwa yung kanyang buhay, okay? Parang happy-go-lucky, wala lang. Kaya siguro, iniwasan mo kung sino man ito. So, anyway, itong tao na to, actually magulo yung kanyang isipan. At yung pinakaiba yung dalawa, diretso ka mag-isip at saka siguro you're actually doing your work in a very good way at masaya siya about it. Okay? Maybe you're encouraging this person na maitama as you can see, pero until now they are like this, like they have anxiety issues, depression, and so on. So anyway, ito yung nangyari. Hindi ko pa intindihan ba't siya bumaliktad. Ngayon, kung sino man ito guys, ex nyo ito, baka kasi pinaglaruan niya yung damdamin mo, pero I'm sensing na meron silang energy na pagka-childlike energy, na magulo yung isipan, kaya niya siguro nagawa kang saktan before or iwanan, o kung ano man na deceitfulness yan. I feel na biglaan to nangyari, at hindi mo man nakita kung ano talaga nangyari, so baka itong tao na to ginost ka.
Kung sino man to nag-espiya sa inyo. So, ito yung nakikita niya sa inyo guys, sa social media ninyo or pwede rin sa sinasabi ng mga tao about sa'yo na meron kang stable love life as you can see here. At meron ka rin pamilya na minamahal ka. Siya naman ay mag-isa lang sa kanyang buhay. So, I'm sensing na this person, nainggit siya sa inyo kasi you do have these things. Kung wala man kayong lover, ibig sabihin lang nun, everything is provided to you or basta blessed ka sa mga tao. Siya kasi mag-isa. Lesson that we have is this one. So, kung sino man tong nag-espiya sa inyo, iniiwasan nyo siya dahil nga ito yung kanyang energy na magulo yung kanyang isipan. I feel na dahil sa ganitong energy niya, kaya siguro nangyari is kung ex-lover man siya, naganap siya ng iba, kahit swerte na siya sa inyo, or pwede rin kaibigan to na pinagtaksilan ka, okay, kahit na mabuti ka naman sa kanya. Lesson that we have is this one. So, kung sino man ito nag-espiya sa inyo, I feel ito yung tao na to ay nakaranas ng pagmamahal ninyo. At nung naging kayo pa or friends kayo, lover, kung ano man yan, ang swerte niya talaga sa inyo guys. Yun nga lang tong tao na to nagsinungaling sa inyo or may tinago as you can see here. And I'm sensing siguro yung iba sa kanila guys ay napabarkada kaya lumayo sa inyo. Kung napabarkada, naging into addiction, baka nagkasakit siya, yun yung nangyari. At I'm sensing ito yung nangyari ngayon na dati may friends siya, ngayon ay alone na siya. Okay? So, itong daw na to nag-espiya sa inyo, maybe this person feel nostalgic about you kasi this person definitely feeling pain na wala na kayo sa kanyang buhay. At saka, parang minibis yung ibalik yung dati na kayo pa or friends kayo kasi nakaranas siya ng pagmamahal ninyo. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have this one. Oops. So, siguro isang itlap na wala na yung inyong connection. Yun yung nangyari. So, we have the Phoenix here. I feel na pinipilit siya magbago ng Panginoon, honestly speaking. Kaya nilayo din siya sa mga maling kaibigan. Okay. And next that we have is unique. As you can see. So, nakita ka niya as unique na tao. Talagang iba sa lahat na na-meet niya. Kasi nakita mo naman yung mga tao na-meet niya dito ay mga ahas, mga may addiction. So, nagkaroon ng, siguro dati hindi niya nakita yung halaga mo. Okay, pero ngayon nakita na niya yung halaga mo nung nawala kayo sa kanyang buhay. You also have the Meek in reverse. I feel na kung sino rin ito may pagkatamad din yung kanyang energy. We also have this one here. So I feel na you met this person because you're guiding them to do the right thing or be upright when it comes to thinking, as you can see here. Tutulungan mo siguro siya mag-decision making or may tinuturo ka sa kanya. Kaya kayo nag-meet along the way. So, you have the use in here. So, yung sad news, guys, iba sa inyo ay ginamit niya. Okay, maybe sa pera or pwede rin sa passion or kung ano man yan. Na ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. At gusto mo agad ang karma reading. Pero tingnan muna natin guys kung sino yung nag-espiya sa inyo. Kung may information pa. Another thing. Okay. The angels mentioned to me na malaki yung kanilang pinagdaanan dahil sa pinili nila ay maling landas. Okay? So, yan nga. Yung CCI sa huli lagi. Okay? Hindi na siya makabalik sa inyo. Kasi I feel na iba sa kanila guys ay siniraan ka. Maybe you're not really aware about it. Okay? Baka kasi ginawa nila yon para palabasin na ikaw yung may mali at hindi sila. Kaya sila umalis. Or kaya kanila pinagpalit sa iba. Pwede rin. Okay? So, tingnan natin kung sino nag-espiya. So, ngayon di kayo friends, as you can see. Because this isn't a good person for you. Hindi siya upright na tao. Isa rin sa
kung ano man ang tao ito guys, hindi siya focus sa kanyang work or sa kanyang ginagawa. At saka, ito yung lagi may problems sa money. As we can see here, yes, always has issues with money kung sino man ito. At siya talaga ay runner at nagko-ghost. So, kung lover mo man siya dati, gagamitin ka lang niya tapos iiwan ka. Ganyan yung kanyang ugali. Hindi siya nag-stay sa relationship, okay? Isa rin sa, yun nga, nag-stay ka siguro sa connection ninyo. Ito yung malungkot, ginamit ka lang niya sa pera, yung iba sa inyo. Tapos di na bumalik, nag-ending yung inyong connection. At saka itong tao na to, yun nga, tatamad-tamad siya, hindi siya magaling with regards sa pag-manifest ng money. As you can see here. So, I'm sensing with this one. So, as I told you, yung iba sa inyo, may nabanggit siya sa social media para pagtakpan niya yung masama niyang ginawa sa inyo. Para palabasin na ikaw yung may mali at hindi siya. Okay? So, ito nga yung tao na I'm sensing walang pagbabago sa buhay. I'm sensing as well with this in reverse, walang income or kung mayroon man, kapiranggot lang kaya hindi siya stable with regards sa kanyang money. So, magulo yung kanyang isipan, as we can see here. Kaya hindi siya nagtatagal sa relationship. Kasi I feel na kahit na mabuti ka sa kanya, parang, you know, hindi stable siya mag-isip. Isipin niya parang hindi pa sapat or kung ano man ang kanyang negative na naiisip. Kaya siya lumalayo. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito. So, I feel na masyado ka masunurin at I'm sensing matampuhin din. Hindi kita masisisi guys, okay? Kasi first of all, masakit talaga yung ginawa niya, lalo na kung ginamit lang kayo sa connection, okay? So, I really feel a lot of immature energy here. So, kailangan talaga ng tao na may magtama ng kanyang isipan. I think na pinadala ka ng Panginoon to this person, you know, para magbago siya, pero sad to say guys, hindi siya nagbagong buhay. Ngayon, okay, yung kanyang karma lalabas ang katotohanan kasi diba nagsabi siya ng kasinungalingan about you. Alam na mga tao na upright kang tao, so kahit na magsinungaling siya about you, walang maniniwala dyan. Isa sa kanyang karma din guys, kung nagnakaw man to ng pera sa inyo or ginamit ka sa pera, kayo ay magkakaroon ng stability with regards sa money as you can see here. Isa rin sa kanyang karma guys, hindi siya maka-move on sa inyo at may kita ka pa niya with another person at saka yun nga may pera ka rin, okay? Isa rin sa kanyang karma guys, maraming mga tao may kipag-away sa kanya or magagalit sa kanya dahil siya ay alis sa relationship, see? So, marami mag-aalisan sa kanyang connection kasi siya ay somebody na deceitful as you can see here. Isa rin sa kanyang karma guys ay may kita ka rin niyang ganito na sa iyong buhay at peace, walang drama, okay? Siya naman nanonood lang, wala nangyari sa buhay. Isa rin sa kanyang karma with regards sa money, hindi stable ang kanyang pera guys, okay? So, anyway, I feel na naiyak siya kasi nga malungkot ang kanyang buhay at hindi mo naman nakita dito na may karelasyon siya. Dahil yun sa, you know, sira yung kanyang reputasyon at hindi lang yun, hindi naman talaga siya seryoso sa pag-ibig, okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and God bless all of you. Sa pumili ng Berkano card, dito yung reading. Tingnan natin kung sino nag-espiya sa inyo. I'm sensing money or income in your wallet, guys. At saka, habang nagsashuffle ako, sumasakit yung aking left hand. Ibig sabihin lang nun, may mga taong may negative energy or may negative emotions towards you.
I feel na maraming naguguluhan sa inyo or nanonood sa inyo. Baka naman kasi guys, influencer kayo, okay? Or pwede rin may negosyo. Basta nandun kayo sa public eye, okay? Okay, maraming panauhin is what I sense, okay? Anyway, let's see. So, I feel here guys, genuinely you are in this loving and caring vibe. And very charismatic as well. At saka malungkot dito guys, kasi I'm kinda like feeling na yung iba sa yung viewers ay hindi talaga mabuting tao. And I feel that they kinda like blame God for everything that happened to them. And you on the other hand, maybe you're somebody who's guiding them. Anyway, let's clarify the cards. I feel na kung sino man itong I feel na nanonood guys, okay? Kasi feeling ko talaga influencer kayo, okay? Kasi naman yung tumatangkilik sa inyong pagmasdan kayo sa social media guys, ay talagang mahilig talaga siya makinig sa inyo. Kasi you're one of a kind person in social media. Baka kasi inspiring kayo. Tapos, I'm sensing here na maraming nangangailangan ng inyong tulong, to be honest. Or pwede rin ng iyong guidance kung sakali man you're really into that, okay? Anyway, so, I feel natin na iba sa inyo ay bayani. Wow. Nice, guys. Okay? Pagpatuloy nyo lang yan na maganda yung energy. Okay? At saka vibe ninyo. So, as I told you, yung ibang nanonood sa inyo or spiya ay haters ninyo. And dahil meron kayong confidence or meron kayong uniqueness or kung naman ang pinapakita ninyo. So, haters will definitely hate this. Okay? Kung meron silang crab mentality issue. But I feel na wala naman kayong kasalanan. So, yung negative na energy na sense ko kanina is more on hate by people that hates you being in this way. So, wala naman kayong tinapakan na tao. You're just being you. So, yun nga lang. Nag-wonder kayo, ba't siya galit? Okay, walang dahilan guys. Okay, na-intrigue lang siya sa inyo kasi meron kayong confidence as you can see there. So anyway, some of you guys, yung mga nag-SPS sa inyo ay mga kaibigan nyo, mga kamag-anak, or somebody na talagang close ninyo. I feel na wag ka masyadong mag-alala kasi despite of you having haters, you do have people that really admire you. Kahit hindi mo sila kilala, o kaibigan mo pa, or whatever. Okay? Gustong-gusto kanila kasi you do have this loving vibe and energy at gusto kanila maging kaibigan. Ngayon, I'm sensing with this one here. So, yun nga, as I told you, ito yung inyong vibe. May pagka-influencer vibe kayo. Yung iba siguro sa inyo ay motivational speaker or pwede rin kasi na may suggestion kayo about sa trabaho or money matters. So, that's the reason why kung bakit sila nakikinig sa inyo kasi they definitely need your help with regards sa pera. Okay? I feel na it's more on your suggestion about money than basically that they're wanting your money. Okay? So, anyway, let's see what else. So, we got connected and this one. So, I really feel, guys, na maganda talaga yung connection mo with these people to the point na iniwasan nila yung ibang mga channels or pwedeng following just to listen to you. Feel na naiyak sila kasi baka may nang brainwash siguro sa kanila dati, okay? Tapos na-discover nila yung channel mo, nagustuhan nila yung mga turo mo at kung ano. So, yun nga, kung sino man na nag-SPS sa inyo guys, this is definitely a lot of your viewers that really like whatever that you're doing, okay? So, bihira lang si hater, si hater natin, isang card lang, okay? Meron din, okay? Pero, huwag kayo masyadong mag-focus sa kanya kasi despite of you having haters, you do have people that care about you. I feel na kaya sila caring for you because of the reason that you've been there for them when they needed something. Okay? At saka if yun na iba sa kanila, ikaw yung kanilang takbuhan kapag nalulungkot sila, naranasan nila yung pagmamahal mo, pag-aaruga, and
yung isa sa nanonood sa inyo or nag-SPA is hater. I feel na itong hater na to, pinipigilan ka niya kasi ayaw ka niya na mag-help ng mga tao. So, you could be somebody that is really working for God, to be honest with you. So, kaya, yung mga haters mo, most of them can be somebody who works for evil, and that's the reason why they did what they did, okay? Na hini-hate ka kahit na wala ka naman kasalanan. Ngayon, I'm sensing with this one as well. So, hatid mo talaga ay magandang balita because you have been through a lot of things in your life, and I feel na you really felt drawn to expressing yourself, expressing about your life kasi makakatulong yan sa mga taong nagsisimula pa lang ng kanilang buhay, okay? So, which is nice. So, you could be a guide, a teacher, and so on, or influencer, really. So, marami nag-SPS sa inyo, guys. Iba naman sa kanila, baka na-inspire sila na gusto nila maging kagaya mo. At I'm sensing iba naman sa kanila, they are actually watching you from afar. Siguro iba sa kanila ay galing pang abroad, to be honest with you. At nangangarap, as you can see. At saka, you are definitely inspiring them. Okay, to actually do what you do, or pwede rin na yung mga binahagi mo storya talaga, tinatago nila yun kasi mapupulutan ng aral. Ngayon, yung madalas uma-attract, guys, is yung mga tao na they lost their way with regards can be sa career or pwede sa kanilang buhay in literal. At saka dahil sa mga turo mo, nagkakaroon sila ng idea. And with the faith being here, so this is what you definitely want to hear, guys. Where you're at is really fated for you. Okay? Kasi guys, first of all, nakita mo naman sa reading na to na marami kayong natutulungan ng mga tao. So, sana wag mong pansinin si hater mo. They work for evil. That's why they did what they did to you. But yet, you have more people that believe and trust you. Nakita mo naman sa cards mo na dalawa lang ang kanilang card at yung mga supporters mo talaga yung nagla-like sa inyo. Ang dami nilang cards sa iyong reading. Congratulations, guys. Okay? Keep this up. So, anyway, yung mga I feel na na-addict silang manood sa inyo because you're definitely guiding them, okay? Which is nice. So, this is you. Like, you're really an influencer. Okay? Or kung hindi man kayo influencer, guys, baka pa nagpo-postan talaga kayo, napaka-uplifting. At saka gusto talaga yun makita ng mga tao. So, kung hindi pa kayo influencer, baka naman, try nyo, guys. Okay? So, definitely maganda yung vibe mo, kaya ka madalas sinatangkilik. Okay? So, anyway, let's see what we have here. So, we have this one, okay, I also have this, okay, temperance in either way. So, madalas mag-espiya sa inyo yung mga tao na distorted yung kanilang buhay. At saka, gusto nila na answer. So, nasa sense ko rin. At saka, itong tao na to, yung iba sa kanila ay na-brainwash ng ibang, let's say, mga influencers, okay? At saka, yun na sense kong heaviness sa mata, to be honest with you. Kasi, they could have been brainwashed by others, to be honest. So, yung nga, influencer nga kayo, iba sa inyo. And you really have this uplifting vibe, kaya kayo fina-follow ng mga tao, or kaya kanila madalas pinapanood. Okay? Next that we have is trust in reverse. Okay? May haters nga kayo. Isa sa dahilan ba't nila hini-hate ka kasi hindi sila nagtatrust sa inyo. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So, wag pansinin si hater, they're less in number, to be honest with you. So, let's see what else. I feel like ba sa inyo ay masayahin tao, talagang nagpapasaya kayo ng damdamin ng iba, okay? Lalo na kapag nalulungkot sila. And maybe you're somebody who's been there for others as well. I feel na gustong-gusto nila talaga na nakakatulong ka sa kanila. I feel na iba sa inyo ay tumutulong din sa may hirap, okay? Ba't baka pinapakita mo rin yun sa iba? And they could be proud of you and inspired on
sharing their wealth as well. Okay? Which is nice, to be honest. So, anyway, another dimension. One more. Marami siguro nanonood sa inyo halos lahat ng cards. Napunta na. Okay, so tingnan natin kung sino yung nag-SPS. So, may nag-SPS sa inyo, mga mabubuti at may masamang tao din. Okay? Pero good news, yung mga mabubuti ay nasa Queen or King energy vibe. Okay, which is nice. So far naman, okay, na-distort yung iba sa kanila na mga influencer na hindi mabubuti. So, nilayuan nila yung mga taong yun. At saka yung iba sa kanila ay naligaw ng landas at dinadirect mo sila patungo sa tama, to be honest. So, actually, mga tao na to, you know, believe sila sa inyo kasi ang gifted ninyo. I feel na you are definitely very expressive, to be honest with you. At saka I feel na naiyak sila. Siguro ito yung mga tao na naghahanap ng kalinga kasi nakaranas sila ng pagmamaltrato, hindi sila minahal, as you can see here. Okay? At saka okay, sinabi rin ng mga anghel na they kind of like encounter people that are dishonest to them at naloko, yun nga. So, naghanap sila siguro na matinong influencer to direct them towards the right direction, okay? So, I feel here kung sino man sila, iba sa kanila ay depressed. Kaya siguro nila tinitignan yung social media mo para mas maligayahan sila, to be honest, kasi maganda yung iyong vibe. Okay, nawawala yung kanilang stress, worry, depression, or kung ano man yan. Tuwing napapakinggan nila kayo or tuwing nakita nila yung postings mo. So, nakakaroon sila ng ganitong energy na matutuwa sila. They push on with their life, as you can see here. Iba naman sa kanila ay malungkot, okay? Pero you're definitely guiding them on what to do when they do have issues with money. Iba naman sa inyong baka naman kasi motivational speaker kayo. Talagang tinuturuan mo sila paano magtipid, paano gawin tot ganyan. Okay? Para mawalan sila ng issue sa money. Okay? At saka may narinig tayong tao ng aso. Ibig sabihin lang yan guys, mga away, okay? So, baka naman marami talaga silang pinagdaraanan. And by actually looking at you, they are definitely becoming happy, as you can see here. Talaga nag-ending yung kanilang kalungkutan. So, kaya sila addicted sa yung posting dahil doon. Nakakita sila ng peace with regards to you. At saka, I feel na here, iba sa kanila ay naturuan mo ng maayos. At saka, wala na silang issue sa pera dahil sa iyong tulong. Okay? So, I feel na iba sa kanila ay definitely grateful that after all this turmoil, you know, nakamit na rin nila yung tagumpay. At yung iba talaga sa kanila, gusto kanila maging friend, okay? At gusto ka rin nilang ma-meet, makilala pa more, kasi natulungan mo talaga sila. So, maganda actually yung energy ng inyong ng mga cards na to guys. Ang konti ng hater, to be honest. So, wag mo sanang pansinin yung haters mo. Okay? So, tinan pa rin natin yung karma ng iyong hater kasi mukha meron silang disruptive energy. Baka may ginagawa na silang kalokohan sa'yo at hindi mo pa alam. So, yun na naman, mga tao ng aso. So, baka mapaaway yung mga taong ito. So, I'm sensing na yung marami sa kanila, guys, ay distorted, to be honest with you. I really sense sad energy here sa yung hater. I'm sensing na you could be somebody na talagang uplifting at saka, they meet you along the way because of the reason that you are actually helping them out. You could be somebody talaga na you definitely work for God to help people, okay, at including these haters of yours. But yet, I'm feeling here na kahit nag-hate sila sa inyo, I'm sensing na on some point, you're definitely trying to help them out or to reach out to them even.
So, anyway, ito yung iyong card. So, kung sino man itong haters mo, to be honest, yung iba siguro sa kanila ay nang kukulam, I feel hindi ka maapektuhan ng mga kulam na yan because no matter what they do to you, you know, you continuously be in your job as you can see here because that is your passion and you will continuously have that money as you can see. Yung karma nila guys ay may mga taong deceitful sa kanilang buhay at malulungkot sila about it kasi malalaman nila yung katotohanan about that. Yun nga, distorted yung kanilang mind or clouded. That's the reason why you meet this person para malayo sila sa maling landas. Kasi minamalas sila sa kanilang buhay, ang stagnant ng buhay nila, hindi sila masaya emotionally, at di rin maganda yung pera, laging wala silang pera or minamalas or close yung doors sa kanila with regards to opportunity. Kung may tao man sila, lagi silang iniiwan. And you meet them along the way because you are actually helping them out to be removed from this distortion. Yung masaklap na karma din nila is about love life. Masasaktan sila kasi yun nga, mag-i-end yung kanilang relasyon. Kasi ito yung naka-reverse. Ibig sabihin lang nun guys, hindi sila nagbabagong buhay. And you could have met them because you are actually trying to guide them to change. Okay? But unfortunately, some of your haters didn't change. Kaya paulit-ulit na ganito yung kanilang buhay na nag-i-ending yung connection. Tapos, yung nangyari din sa kanyang buhay ay meron din mga tao na evil sa kanyang buhay na nagdi-distort sa kanya, nagko-control, tapos yun nga laging sad yung kanyang life. And I'm sensing with this one as well. So, hindi siya masaya sa kanyang buhay. So, some of them are black magic users, honestly, but yet, nakita mo naman dito na with their spell works, it will backfire on them. Nakita mo naman na minamalas sa pag-ibig, minamalas din sila with regards sa career, and they can't see things clearly, as you can see here. Masyadong maraming away din sa kanilang buhay because of the background noise. Okay, and iba naman sa kanila, baka gamitin lang sila sa passion kung may tao man sila, pero hindi siya something na seryosong relationship, hindi masaya emotionally, lalo na controlling siguro yung kanyang tao kasi nakita mo naman na may controlling na tao sa kanyang buhay. Okay, so I'm sensing na makakatagpo rin siya ng mga agaw. Yun ang nasa sense ko. Okay, so malungkot ka for this person. Gawin mo na lang guys, ipag-pray mo sila na they may change. They may find your post na makakatulong sa kanila to be removed from this kind of cycle, okay, or burden. So pray for them that they may change, they may have this realization, they may wake up. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.